E4, E5, knight, F3, Roy Lopez. Namausleep ako dyan. Ang plano ko talaga Roy Lopez, Genius Gambit. Ito. Strike siya sa center. Takes castle. Pinahinog niya lang yung pawn ko, pero hindi na ako interesado sa pawn na yan. Pero dinipensahan ko pa rin, same time, dinidevelop ko yung bishop, dark bishop ko. Develop din siya. Develop din ako, knight. Gusto niya i-trade yung knight niya sa bishop ko. Pawn takes. Castle lang ako. Gusto ko siya na siya mag-capture sa knight ko para mabuksan din. Same time, mabuksan yung diagonal ng light square bishop ko. Baga naka pre-retempo ako. Ayaw niya. Niwas ko na lang. Threat sa knight niya sa king side. Pero ang purpose ko talaga, yung knight na yan, sa gitna, ay paalisin. Yan talaga yung purpose ko. Dinipensahan niya yung knight. Dinipensahan yung knight sa gitna. Sa E5. Same time, binuksan ko yung open file, diagonal ng light square bishop ko para ipin yung knight niya sa king side. Hindi niya pinansin yung pagbukas ng ko, yung diagonal ng light square bishop ko. Instead, nag-prophylactic move lang siya. Gusto niyang mag-check sa king ko. Gusto niyang ilagay yung light square bishop niya sa diagonal na nakano sa king ko. Dinevelop ko lang yung isa kong knight. Yan na, ginawa na nga niya. Nag-check na nga siya. Umiwas lang ako. May problema ako dito kasi yung E6 may posibilidad kasi na tumungtong dyan yung knight niya. Tsaka ayaw ko niyan, tsaka posibleng ma-fork yung queen tsaka rook ko. Nabother ako niyan. Nagpupilactic lang, develop lang siya. Connecting rooks. At ako, binantayan ko na yung square na yan. Queen E7. Yan siya, nilagay niya sa yung rook niya, x-ray sa E-file. Ayun na, tumira na ako ng pawn, ternet yung knight niya sa gitna. Tsaka, yan yung knight na nagdidepensa dun sa kabilang knight. Pero hindi naman talaga ang purpose ko, ang purpose ko ay paalisin yung knight na yan. Ang purpose ko lang talaga ay mapwersa yung isang knight dun sa king side na i-capture sa gitna ng knight ko. Parang pinaalis ko lang yung isang dumidepensa sa king niya. Pero hindi ko in-expect ang ginawa niya. Tumakbo siya. Mas naging malala yung ginawa niya tuloy. Kasi nagkaroon ako ng pagkakataon na i-capture yung yung knight sa king side. Nasira tuloy yung pawn structure niya.
At dito, talagang ito hopeless na to. Madali lang to para sa akin. Yan, dinevelop ko na yung knight ko. Trinet ko yung pawn niya na weak sa king side. Bumalik yung rook. Yan, parang wala na sa ayos yung tira niya. Parang wala na gana. Doon na nga galing yung rook niya, bumalik pa. Nabanti ko yung pawn. Ang purpose talaga yung pagkabanti niya ay buksan yung diagonals malapit sa papuntang king side niya sa h4. Trinet niya lang yung knight ko, pero wala na, di na rin yan. Kasi may check ako. Trinet niya, pero kinapture ko lang pawn. Same time, didepensahan ko yung knight ko. Tsaka ito talagang bumalagbag na siya talaga. Kinapture yung pawn ko. Yan, kinapture ko lang din. Alam ko, parang tanggap na niya, natalo na talaga siya. Sa isang pagkakamali lang yan. Ang gusto niya naman talaga ang gusto ko lang naman talaga, palisin lang yung knight. Pero, umiiwas wala namang, kasi pwede siya mag in-between move. Dito, ibabalik lang natin konti, Yan, dito sa knight takes e5. Yan. Kung kakapture man ako sa sa knight niya sa d4, pwede siya mag in between move na knight takes g6. Yan, hindi na masama. Pero ang ginawa niya kasi umalis Kaya yun, ito nangyari. Yan, threat niya yung queen ko, pero isang check lang. Yan, nag-resign na siya dyan. Sana nag-enjoy kayo. Salamat sa panonood. Please subscribe na sa YouTube channel ko. Salamat. Shoutout nga pala sa mga chess players sa Magallanes, Butuan, Agusan del Norte. Yan. Promote natin yung chess.